Kabila na rin ng kapasukan at kawalan ng pag-iingat, ay maaga ako nakapag-asawa sa babaeng akala ko ay makakasama ko na hanggang sa aking pagtanda. Ako si Gino Nunez at ito ang aking kwento. Third year college ako noon sa kursong criminology nang makilala ko ang babaeng bumihag sa aking puso. Dahil nasa bulubunduking bahagi ang aming bahay, kung kaya nag-dorm ako malapit sa university na pinapasukan ko. Dahil doon ay maluwag ang time ko sa pagliliwaliw. Tambay dito, tambay doon, kasama ang mga kaibigan. Doon ko nakilala si Roxanne. Second year college siya sa kursong nursing. Maganda siya, maamo ang mukha, 5'3" ang tangkad at sexy, kaya agad niyang nakuha ang atensyon ko. Sim lang kami ng kinalakihang probinsya, pero magkaiba ang bayan. Gaya ko ay nag-dorm din pala siya, at magkabilang building lang din pala ang dorm namin. Simula noon ay madalas na kaming namamasyal ni Roxanne, hanggang sa nagtapat na ako ng damdamin ko sa kanya. Hindi naman niya ako pinahihirapan at sinagot niya din ako kaagad. Masaya kami sa aming relasyon. Palagi kaming magkasama kapag kapwa vacant time kami. Hanggang sa dumating na nga kami sa puntong ginagawa na namin ang gawain hindi pa dapat. Every Friday ng hapon ay kanya-kanyang uwian ang mga estudyante sa kanilang tahanan. Kaya madalas ay walang naiiwan sa dorm. Every Friday ng hapon ay pinapasakay ko muna si Roxanne pauwi sa kanila bago ako umuwi. Hindi ko daw kasi siya pwedeng ihatid sa kanila dahil tiyak magagalit ang mga magulang niya. Bawal pa daw kasi siya mag-boyfriend. Sa makatuwid, walang alam ang mga magulang namin sa aming relasyon. Isang Friday ng hapon, gaya ng nakasanayan, ay hinihintay ko si Roxanne. Ngunit magdidilim na ay wala pa siya. Mayroon pala silang experiment na kailangan tapusin. 6:30 na ng gabi sila natapos. Ang sabi niya ay samahan ko daw siya sa dorm niya para kunin ang mga damit niya. Natatakot daw kasi siya. Bawal pumasok ang lalaki sa dorm ng mga babae. Pero ipinagpaalam niya ako sa katiwala na pumayag naman. Pagpasok namin sa kwarto nila ay wala na ngang ibang tao. Nasa bandang ibaba ang deck niya. Umupo ako sa kilid habang hinihintay ko siyang nagliligpit ng mga gamit niya. Tumalikod ka, utos niya sa akin. Ha? Bakit? Magbibihis ako. Ngumiti lang ako nakatingin sa kanya. Bakit kailangan ko pang tumalikod? Boyfriend mo naman ako. Makikita ko rin naman yan. Nakangisi ko pang sabi. Bahala ka. Nakairap niyang sabi sabay alis ng nursing uniform niya sa harapan ko. Tumambat sa akin ang alindog ng girlfriend ko na talaga namang nakakawala ng bait. Ayaw mo talagang tumalikod? Tanong niya sa akin. Umiling-iling lang ako. Nakita kong iniabot ng kamay niya sa likuran ang hook ng kanyang bra. Bahala ka dyan. Sabi niya kasunod ang paglantad ng kambal bundok niya sa aking harapan. Napalunok ako sa aking nakita. Sakto lang ang laki ng mga yon. At tayong-tayo. Ang gandang pagmasdan. Walang sinabi ang mga kagandahan ng Chocolate Hills. Ayaw mo talagang tumalikod? Wes, ito na ang finale. Tila mapang-akit niyang sabi sabay dahan-dahang baba niya sa kanyang natirang pang-ibabang kasuotan. Tuluyan na nga gumambat sa harapan ko ang kabuuan ng aking girlfriend. Sa pagkakataon noon ay hindi na ako nakapagpigil. Agad ko na siyang sinunggaban. Ang buong akala ko ay papalag at tututol siya. Subalit nagulat ako nang mainit din siyang tumukon sa mga halik ko. At naganap na nga ang unang pag-iisang katawan namin ni Roxanne sa gabi yun. Ang pangyayari yun ay nasundan pa ng nasundan. Halos ayaw na naming maghiwalay. Ang Sabado't Linggo na hindi kami nagkikita ay tila kay tagal para sa amin.
Kaya pagsapit ng Lunes ay sabik na sabik kami sa isa't isa. Hanggang sa dumating na nga ang hindi namin inaasahan na nagpapaguho sa aming pag-aaral. Nabuntis ko si Roxanne sa edad na 19 at ako naman ay 20 lang din sa panahon noon. Halos papatayin siya ng kanyang mga magulang. Sumugod ang mga magulang niya sa bahay at galit na kinausap ang mga magulang ko. Kailangan ko raw panagutan ang anak nila kung ayaw nilang may masamang mangyari sa akin. Pagbabanta pa ng tatay ni Roxanne. Naikasal nga kami nang wala sa oras at dahil sulong anak si Roxanne ay hindi kami pinayagang bumukod ng kanyang mga magulang. Nakipisan ang pamilya ko sa mga biyanan ko. Kahit ramdam kong mainit ang dugo nila sa akin at kung ano-anong kagaspangang pag-uugali ang ipinapakita ng mga biyanan ko sa akin, ay tinitiis ko para sa aking mag-ina. Namasukan ako bilang security guard. Mahirap dahil 12 oras ang duty ko. Puyat kapag panggabi. Tapos hindi pwedeng hihila-hilata sa bahay hanggat may gawain pa. Lalong sumiti ang galit ng mga biyanan ko sa akin nang masundan pa ang anak namin ni Roxanne. Para makaiwas na rin sa mga kamag-anak ni Satanas ng mga biyanan ko, ay nagdesisyon ako mag-abroad na lang. Buong akala ko sa paglayo ko ay maging okay na ang lahat. Ma-appreciate nila ang mga perang pinapadala ko. Subalit lalo lang nilang pinapasama ang loob ko nang ipinagdamot ng mga biyanan ko ang 2 anak namin sa mga magulang ko. Yun ang pinagmulan ng pagtatalo namin ni Roxanne dahil pansin kong kinakampihan pa niya ang kanyang mga magulang. Hanggang sa tuluyan na nga kaming nagkalabuan. Palagi na lang kasi siyang galit sa akin. Kapag mag-uusap kami ay tinataasan niya ako ng boses. Dahilan para manlamig ako sa ina ng mga anak ko. Taong 2016 nang umuwi ako ng Pilipinas. Doon ko napatunayan na best friend talaga ni Taning yung mga biyanan ko. Kasi kahit sa akin, ayaw nilang pasamahin ang mga bata. Ang masakit pa, pati mga anak ko. Sa murang edad ay nahawaan na ng pag-uugali ng mga biyanan ko. Si Roxanne naman ay iniwan na lang ako basta sa ere. May kinalulukuhan na itong ibang lalaki. Kaya naman pala palagi na lang akong tinataasan ng boses. Masakit lalo pat naging tampulan ako ng chismis sa mga marites sa aming lugar. Iniwan nga daw ako ng aking pamilya at ipinagpalit ng asawa sa ibang lalaki habang nasa abroad. May kaibigang nagpayo sa akin na gumawa daw ako ng legal action para sa custody ng mga bata at pananagutin si Roxanne sa ginawa niya. Para sa akin, habang ipinaglalaban ko ang mga karapatan ko bilang legal na asawa at ama ng mga anak ko, ay lalo lang lalayo ang loob ng mga anak ko sa akin. Lalo na kung maipakulong ko ang kanilang ina. Lalo lang akong masasaktan. Mag-move on na lang. Darating ang panahon na magkaisip din ang mga bata at malalaman din nila ang buong katotohanan. Basta ako tuloy lang ang suporta sa mga anak ko para wala silang masabi. Nakitira muna ako sa bahay ng mga magulang ko at hindi muna naglalabas. Minsan nang may binili ako sa tindahan ay narinig kong hindi lang pala ako ang tampulan ng chismis sa amin, kundi pati ang kuya nanting ko at ang misis niyang si Ate Daisy. 7 taon na raw kasi silang nagsasama pero wala pang anak. Sabi pa ng isang tambay, magaling lang daw si kuya mag-araro sa bukid. Pero hindi sa asawa, kaya hindi mabuntis-buntis. Umiling-iling na lang akong umuwi ng bahay. Ang mga tao talagang walang magawa sa buhay, kundi ang manilip sa buhay ng may buhay. Na medyo makamove on na ako ng konti, ay bumili ako ng tricycle mula sa pirang na itabi ko. Mula kasi nang malaman kong may ibang lalaki na si Roxanne, ay para na lang sa mga bata ang pirang pinapadala ko. Baka kasi pati lalaki niya, pinapalamon pa niya mula sa perang pinagpaguran ko abroad.
Namamasada ako ng tricycle. Pauwi na ako noon nang may nadaanan akong babae na naglalakad sa gitna ng buhos ng ulan. Wala siyang payong. Kita kong basa na ang bestidang suot niya, kaya bumakat ang maganda niyang katawan. Tumabi ako at pinasakay ko siya. Ngumiti siya sa akin at nagpasalamat. Inabot ko sa kanya ang malinis kong bimpo para kanyang ipamunas. Tinanggap niya at nagpasalamat. Habang pinupunasan niya ang kanyang muka, buhok at braso, ay pansin ko ang pag-alok ng kanyang mayayamang dibdib habang tumatakbo ang tricycle. Bumabakat yun sa basa niyang kasuotan. Agad umigkas ang alaga ko sa aking harapan. Ilang taon na rin kasi itong hindi napapalaban. Kawawa naman. Medyo mag-aagaw dilim na at walang gaanong kabahayan ang nadadaanan. Madilim dahil wala pang kuryente sa medyo makipot na daan pauwi sa amin. Ate, saan ka uuwi? I mean, saan kita ihahatid? Tanong ko sa babae. Ikaw, saan mo ba ako dadalhin? Nakangiti niyang sabi na nakatingin sa akin. Doon ko lang naaninag na maganda siya. Malapit na ako sa amin, ate. Ikaw, saan ba sa inyo? Ihatid na kita. Tanong ko ulit. E de kung saan ka, doon din ako. Napalunok ako sa sinabi niya. Bigla akong nakaramdam ng excitement. Kapag siniswerte ka nga naman, sa isip-isip ko. Huwag kang magbibiro ng ganyan, ate. Matagal na akong hiwalay sa asawa. Baka mapapalaban ka sa akin. Sabi ko sa kanya. Bigla siyang tumawa ng malakas, sabay sabing, "Bakit? Aatrasan ba kita?" Bilyang sabi niya. Lalo tuloy na aburido ang alaga ko. Nakarating na ako sa amin. Excited akong bumaba ng tricycle at inalalayan ko pa sa pagbaba ang babae. Ramdam ko ang init ng katawan niya nang mapadikit siya sa akin. Sinadya kong ikiniskis sa pigi niya ang nanggagalit kong sandata para maramdaman niya. Lagot ka sa akin mamaya. Bulong ko sa tainga niya. Itatanong ko na sana ang pangalan niya nang may nakita akong ilaw ng flashlight. Nakita ko si Kuya Nanding na may dalang payong. O Kuya Nanding, ikaw pala. Mabuti na lang Brad na isakay mo ang ate Daisy mo. Lalaki ang mga mata ko. Siya yung asawa mo, kuya. Oo, bakit hindi mo pa ba kilala ang ate Daisy mo? Napatingin ako sa mukha ng babae. Nakita kong nakangiti lang siya sa akin. Kung ganon, sinakyan niya lang ang kalukuhan ko. Nakakahiya. Sorry, kuya. Ngayon ko lang nakita ang misis mo. Maganda pala si Ate Daisy. Medyo awkward na sabi ko. Tara na para makapagbihis ka na. Basta yung suot mo oh. Ayan ni Kuya Nanding sa asawa. Natulala na lang akong sinundan sila ng tingin. Nakailang hakbang na sila nang lumingon si Ate Daisy. Chino, salamat sa pagpasakay mo sa akin ha. Kung hindi mo ako nadaanan, basang-basa na sana ako. At malamang, nasa kalagitnaan pa ako ng ulan ngayon. Sabi niya. Lumingon muna siya kay Kuya Nanding at nang hindi ito nakatingin, ay kumindat pa siya sa akin. Napatingin na lang ako sa kanya habang papalayo siya. Hanggang sa naglaho na siya sa aking paningin. Nasa likuran pa ang bahay nila. O Gino anak, bakit hindi ka pa pumasok? Lumalakas na ang buhos ng ulan. Boses ni inay ang nagpapabalik sa aking katinuan. Hindi maalis sa isip ko ang mukha ni Ate Daisy sa gabing yun. Bakit hindi siya pumalag nang ikiniskis ko ang espada ko sa pigi niya? Madaling araw na ata nang nakatulog ako, kaya medyo tinanghali na ako ng gising. Mula sa aking kwarto ay narinig ko ang boses ni Kuya Nanding. Bakit napasugod si kuya sa ganitong oras? Bigla akong kinabahan dahil baka nagsumbong sa Ate Daisy sa ginawa ko kagabi. Nakiramdam muna ako kung galit ba ang boses ni Kuya. Mukhang hindi naman. At naririnig ko rin ang boses ni Ate Daisy.
kaya inayos ko na ang sarili ko. Bago ako lumabas ng kwarto ay hindi ko alam kung bakit nagpapapugi pa ako at nagbisik pa ng konting pabango. Paglabas ko ng kwarto ay agad nagtama ang tingin namin ni Ate Daisy. Doon ay napagmasdan ko ng maigi ang mukha niya sa maliwanag. Maganda nga talaga siya at palangiti. Brad, huwag ka nang pumasada. Nag-uulan, mahina biyahe ngayon. Tulungan mo na lang ako mag-harvest ng repolyo. Baka magtuloy-tuloy na ang pag-ulan. Mabubulok ang tanim kong repolyo. Sige kuya, walang problema. Tutulungan kita. Madali naman palang kausap tong si Gino. Sapat ni Ate Daisy. Nagpapaulan nga kami sa araw na yun sa pag-harvest ng repolyo. Tumutulong rin si Nainay at Itay, pero hindi rin nakakatagal sa lamig dahil sa mga matanda na. Kaming tatlo na lang ni Kuya at Ate Daisy ang naiwan. Dahil sa pagkabasa ng ulan ay bumabakat ang dalawang bundok at ang umbok sa ibaba ni Ate. Kaya hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Minsan ay nahuhuli niya akong nakatingin sa kanya. Tumitingin muna siya kay Kuya bago siya ngumingiti sa akin. Kinabukasan ay matatapos na namin ang pagpuputi ng repolyo. Naulan pa rin, kaya nagpasalang na si Kuya Nanding ng bulalo. Panlaban daw sa lamig at pulutan na rin kapag matapos kami. Gaya nung nakaraang araw tumutulong sila Inay at Itay. Pero kapag nilalamig na, sisilong na sila. Si Ate Daisy naman ay lalong nakakaakit pagmasdan. Sa kanyang manipis at maiksing short, nalatak na ang pangilalim niya. Noong nagakot na kami ni Kuya, ay lumapit si Ate Daisy sa akin. "Antibay mo sa lamig ah," nakangiting sabi niya. Ikaw kasi ate, nakakapang-init ka. Tumawa siya ng malakas. "Ikaw talaga, pilyo mo. Baka mahalata ka pa dyan ng kuya mo. Grabe ka makatitig dito." Nuso niya sa bumabakat na umbok sa ibaba niya. Yan kasi ang sikreto ko ate, para hindi ako lalamigin. "Pilyo ka ha? Baka..." Hindi niya na ituloy ang kanyang sasabihin dahil natanaw niyang pabalik na si Kuya. Kaya pinasan ko na rin ang isang sakong repolyo. Nang matapos na kami mag-harvest at mag-akot, ay nagpahinga muna kami. Nagsalin si Kuya ng alak at tinagayan ako. Panlaban daw sa lamig. Salamat Brad ha. Bukas arkilahin ko ang tricycle mo. Ibaba natin sa bayan tong mga na-harvest nating repolyo. Walang problema kuya. Sige, mamaya na lang natin itutuloy ang pag-iinom. Maliligo muna ako at magbihis. Sige Brad, balik ka ha. Paglabas ko ng pintuan sa may kusina, ay nadaanan ko si Ate Daisy na nagluluto. Lumapit siya sa akin. Lumingon muna siya sa kinaroroonan ni Kuya. "Bumalik ka ha? Di ba gusto mo?" Sabi niya sabay balik sa lababo. Ako naman ay nag-iisip habang naglalakad pa uwi ng bahay. Nang mapagtanto ko ang sinabi niya, ay excited akong nalikot nagbihis. At agad bumalik sa bahay ni Kuya Nanding. Saktong pagdating ko sa bahay nila ay bumuhos ang pagkalakas-lakas na ulan. Kaya kahit anong katok ko ay hindi ako maririnig. Kaya pumasok na ako. Wala akong nadatnang tao. Pero nakabukas ang TV. Hinanap ko sila sa buong bahay. Nasulyapan ko ang nakaawang na pinto. Lumapit ako. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Natulala ako. Pareho silang walang kasuotan. Tumatalbog ang malulusog na kambal bundok ni Ate Daisy habang nagtataas baba siya sa ibabaw ni Kuya. Parehas silang nakapikit na tila ninanamnam ang ligayang nadarama. Ayoko sana silang panuorin, pero kita ko ang ginagawa na Ate Daisy. Magaling siya, ni hindi pa nagagawa ni Roxanne ang ganon. Tamad kasi magtrabaho yun. Napadilat bigla sa Ate Daisy nang biglang sumigaw si Kuya ng ayan na. At yun na nga ay tapos na siya.
Lihim akong napapamura. Tangna ka kuya, makasarili ka. Hindi mo man lang pinatapos si ate. Ano ba yan? Kasi simula pa lang natin, tapos na agad. Liit na nga, bilis mo pa. Inis na wika ni Ate Daisy. Kita ko ang pagkadismaya sa kanyang magandang mukha. Kita ko rin kay kuya. Oo nga, maliit lang ang tanong niya. Halos wala pa sa kalahati sa akin. Siguro dahil sa kanyang mabigat na trabaho sa bukid. Mabilis akong lumabas ng pinto ng bahay nang makita kong tatayo na sila. Para hindi nila isipin na basta na lang akong pumasok. Nang matiyak kong nasa sala na sila ay kumatok na ako. Nakita ko ang kasiyahan sa mukha ni Ate Daisy nang makita ako. Sakto lang ang dating mo. Sabi niyang nakangiti. Oo nga, sakto lang. Dahil katatapos nyo lang. Si kuya lang pala ang nakatapos. Sa isip-isip ko, hindi ko namalayan na nakangiti na pala ako sa naisip ko. Bakit ka nakangiti dyan? Ang ganda mo kasi ate. Ang sarap mong... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Dahil kita kong parating na si kuya galing kusina na kumuha ng ice. Bago ako pinatagay ni Ate Daisy, ay sinandukan niya muna ako ng pagkain. Pinakain niya muna ako. Nang malingat si kuya, ubusin mo yan para hindi ka mabilis malasing. Mahinang sabi niya. Pagkatapos kong kumain, ay nagsimula na nga kaming nag-inuman ni kuya. Palihim na sinasambot na Ate Daisy ang tagay ko paminsan-minsan kapag hindi napapansin ni kuya. Nagkwentuhan kami ni kuya sa aming mga buhay-buhay, mga nakaraan namin at mga plano sa hinaharap. Dahil nga sa overage na ako para sa pagiging pulis, ay baka mag-abroad na lang ulit ako. At kapag makaipon, ay magtatayo na lang ako ng maliit na negosyo. Kontento na daw sila sa buhay bukid, sabi ni kuya. Pero bukang bibig niya ang magkaroon kahit isa man lang daw na anak. Pansin kong habang nagsasalita siya ay panay na ang paghikap niya. Mukhang may tama na si kuya at dala na rin siguro sa pagod sa trabaho namin kanina. Tumayo si Ate Daisy sa tabi niya. Magbabanyo lang daw siya. Tumingin pa siya sa akin nang lumabas siya ng pinto ng kwarto nila. May tuwalyang nakasabit sa balikat niya. Mukhang maghahakbat ata siya. Tumayo rin si kuya para ipainit ang sabaw ng bulalo. Napapasuray pa siya habang naglalakad papuntang kusina. Ako naman ay sakto lang na umiinit ang pisngi ko. Iniinom kasi ni Ate Daisy ang ibang tagay ko. Tumabi ulit si ate kay kuya na fresh tignan sa kanyang suot na white blue duster. May bitbit siyang pelo na pantakip sa harapan niya. Biglang pumango ang sala sa pag-upo niya. Umiiwas akong mapatingin kay ate para walang masabi si kuya. Mukhang hindi niyo na nabawasan tong alak ha. Ako na nga ang magtatagay sa inyo. Sabi ni Ate Daisy. At siya na nga ang nagpaikot ng tagay. Umiinom din naman siya paminsan-minsan. Pero napansin kong dinadaya niya si kuya ng tagay habang nilalambing. Maya-maya kasi ang tagay niya kay kuya. At punong-puno pa. Tanggap naman ng tanggap si kuya. May kasama ba namang halik? Huwag nga kayong ganyan sa harapan ko. Iniinggit mo naman ako. Sabay na lang silang natawa sa sinabi ko. Kailan ka pa ba huling nakatikim, Brad? Pirong tanong ng kuya ko. Aba kuya, 2 taon na. Di kinakalawang na yan. Kantsaw pa ni Ate Daisy sabay hagalpak niya ng tawa. Yung tawang alam mong nang aakit talaga. Naghihintay akong suwayin siya ni kuya. Pero wala itong naging reaksyon. Pagtingin ko ay nakabali na ang liig niya. Isinandal ni ate ang liig ni kuya sa mahabang sofa. Dahilan para malaglag ang pelo na inipit-ipit niya. Napanganga ako bigla sa aking nakita. Tama ba wala siyang suot na pang-inalim? Kumurap-kurap pa ako baka lasing na rin ako.
Hanggang sa tuluyan ng bumagsak si Kuya Nanding sa sofa at agad naghihilik na. Inayos ni ate ang pagkakahiga ni Kuya, dahilan para bumuka ang mga hita niya. Napatungga ako bigla nang makita ko ang gitna niya. Confirm wala nga siyang tipan. Umiiwas siyang mapatingin sa akin. Hindi ko alam kung sinadya ba talaga niya yun ipakita sa akin. Tinagayan niya ako at tumagay din siya sabay tayo. Ipapainit lang daw niya ulit ang sabaw. Pinagmasdan ko si Kuya. Nang marinig kong naghihilik siya, ay sinundan ko si Ate Daisy sa kusina. Nakatalikod siya. Agad kong idinikit sa likuran niya ang kanina pang nanggagalaiti kong alaga. Nagulat siya. Kamuntik na siyang napasigaw. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad ko nang ibinaba ang pang-ibaba kong kasuotan at itinaas ko ang duster niya. "Gino, baka magising ang kuya mo," sabi niya at humarap siya sa akin. Hindi ko nakita sa mga mata niya ang pagtutol. Hinila niya ako sa CR at doon ay humulagpos ang aming kasabikan at naganap ang isang mainit na takbo sa pagitan namin na Ate Daisy. Sa gabing yun ay ilang beses kami nagpakalunod sa labis na kaligayahan. Inamin niya sa akin na noon pa lang daw niya nararanasan ang ganong ligaya. Mabilis daw kasi talaga si Kuya at wala nang kasunod pa, kaya palagi siyang naiiwan sa ere. Pagkatapos ng mga kaganapang yun, ay nagtuloy-tuloy pa kami ni Ate Daisy. Pareho na naming hinahanap-hanap ang isa't isa. Palihim kaming nakikita sa malayong lugar para lang masulo namin ang isa't isa. Hanggang sa nagdalang tao si Ate Daisy. Doon ako nagsimulang nakaramdam ng guilt kay Kuya dahil kita ko kung gaano siya kasaya. Nagpakain at nagpainom pa siya sa mga kaibigan niya. Saksi ako kung paano ipinagmamalaki ni Kuya ang misis niya at ang magiging anak nila. Doon ako tinablan ng labis na pagkakonsensya sa kuya ko. Kapwa alam namin ni Ate Daisy na ako ang tatay ng batang nasa sinapupunan niya. Ang batang labis na ipinagmamalaki ni Kuya. Aaminin kong sobra rin ako nahulog sa asawa ni Kuya. Bukod kasi sa maasikaso at malambing siya, ay nagagawa din namin ang iba't ibang adventure sa kama. Hindi kami nahihiya sa isa't isa. Nagkakasundo kami sa maraming bagay. Kaya nagagawa namin ang nais namin. Ramdam ko ring mahal na mahal niya ako. Pero kahit anong gawin namin, ay asawa siya ng kuya ko. Masakit man sa kalooban ay ginawa ko ang alam kong tama. Palihim kong inasikaso ang mga papilis ko pabalik ng abroad. Noong araw na paalis na ako ay saka ko sinabi sa mga magulang ko. Sinuwerte naman ako sa employer ko dahil maganda ang pasahod. Kaya nakapagpapadala ako sa mga magulang ko ng sapat na halaga. Pati kay Kuya ay nagpapadala ako ng pera para pambili niya ng mga kagamitan sa bukid. Patuloy rin ako nagsusustento sa mga anak namin ni Roxanne. Nagkausap kami ng dati kong asawa at humingi siya ng kapatawaran sa akin. Sabi niya ay wala na daw sila ng kinakasama niya dahil nahuli daw niya itong mayroong iba at sinasaktan pa siya. Bagay na hindi ko ginawa sa kanya. Kahit isang pitik ay hindi siya nakaranas sa akin. Hindi din daw ito nagbibigay ng sustento sa dalawang anak nila. Oo, nagkaanak sila ng dalawa rin ng naging lalaki niya. Nagpaabot din daw ng sorry ang mga biyanan ko sa akin. Sa akin naman ay wala na yun. Matagal ko na silang napatawad. Ako yung taong hindi marunong magtanim ng galit sa kapwa. May mahal ka na bang iba? Birong tanong ng dati kong asawa. Oo, meron na. Kaso may nagmamay-ari na. Sagot ko sa kanya. Ouch, ang sakit naman nun. Oo nga eh.
Malas talaga ata ako sa mga babaeng mahal ko. Kung sakali pa, pwede pa ba nating maibalik yung dati? Kahit may 2 anak na ako sa iba? Nagulat ako sa tanong niya. Pag-iisipan ko muna, Rox. Maghihintay ako, Gino. Narealize ko na may puwang ka pa sa puso ko. Gusto kong bumawi sa kasalanang nagawa ko sa iyo. Nakabuong na sana ako ng desisyon. Aayusin ko ang pamilya ko pag uwi ko ng Pilipinas. Nang makatanggap ako ng emergency message mula sa mga magulang ko. Pinapauwi ako ASAP. Nagpaalam agad ako sa employer ko na agad naman akong pinayagan. Pagdating ko sa amin ay agad akong isinama ni itay at inay sa ospital. Nanlumo ako sa nadatnan ko. Si Kuya Nanding. Nakaswero ang bibig at mga kamay na tila hirap na ang kalagayan. Ganun pa man ay pilit siyang ngumiti nang makita ako. Lumapit ako sa kanya. Katabi niya ang kanyang mag-ina. Brad, salamat at naabutan mo pa ako. May ipapakiusap lang sana ako sa'yo. Sabi niya sa mahinang boses na halatang nahihirapan na. Pilit niyang inabot ang mga kamay ko. Huwag mong pabayaan ang mag-ina ko. Ikaw na ang bahala sa kanila, Brad. Pagkasabi niyang yun, ay ramdam ko ang pagbitaw niya sa mga kamay ko. Tuluyan lang nagpaalam si Kuya Nadine. Labis akong napahagulgol. Noon lang ako nakaramdam ng labis na pagkakonsensya sa nagawa ko. Nabalot ng guilt ang puso ko. Umanaw siya na hindi niya nalaman ang buong katotohanan. 1 week after mailibing si Kuya ay kinausap ako ni Ate Daisy. Masama ang loob ko sa'yo. Sobra akong nalungkot sa biglaang pag-alis mo. Muntik nang mawala ang anak natin sa sinapupunan ko sa labis na pagdaramdam ko sa'yo. Ate, pwede ba? Huwag muna natin pag-usapan. Kamamatay lang ni Kuya. Nakita ko siyang umiyak at ito ang huli niya sinabi. Hihintayin ka namin ng anak mo, Gino. Kahit gaano katagal, maghihintay kami sa'yo. Naluluha niyang sabi. Pero bago yun, ay nagkita na kami ni Roxanne kasama ng 2 anak namin. Malalaki na sila at kinikilala pa rin nila akong ama nila. Masaya kami nagbanding sa araw na yun. Sa totoo ay may nangyari pa sa amin ni Roxanne. Doon niya napatunayan na mahal pa rin daw niya ako. Nangako siyang hihintayin daw niya ako, sila ng mga anak ko. Naguguluhan ako. Kanino ako uuwi? O sino ang uuwian ko pagbalik ko ng Pilipinas? Si Roxanne na ina ng mga anak ko o kay Ate Daisy na may anak rin ako? Please payuhan niyo naman po ako. Umaasa ako na sa pamamagitan ng inyong mga payo ay makabuo ako ng tamang desisyon na hindi ko pagsisisihan sa bandang huli. Gumagalang, Gino. Kung sino ang gustong magbigay ng payo o opinyon sa ating letter sender na si Gino, ay paki-comment na lang po sa ibaba. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pa po ng mga ganitong kwento, please huwag pong kalimutang i-like and share sa inyong mga kaibigan ang ating video. Paki-subscribe na din po ang ating channel para updated po kayo sa ating mga bagong kwento. Hanggang sa muli. Thank you and God bless.